Magandang umaga po mga kapatid. Paalala, upang mapanatili ang kabanalan at kaayusan sa ating dambana, narito po ang ilang mahahalagang paalala. Una, iwasan po ang pagkain, pag-inom at pag-iingay sa loob ng simbahan upang mapanatili ang solemnity o ang taimtim na kapaligiran ng pananalangin. Ikalawa, itapon ang inyong mga basura sa mga nakalaang basurahan na makikita sa paligid ng dambana. Ikatlo, mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa loob at paligid ng dambana. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Kenneth Dan Galyamaso, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po.
Natitipon tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong dahang. At sumayo rin. Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo natitipon upang magpasalamat at humingi ng grasya at gabay sa ating Panginoon at aminin natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ng agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magduluwat. Ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. O Diyos,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang nanirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan, ngunit gaputok-may di tumugon si Jesus." At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ang sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae, "ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo."
At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayong araw ay nagkukwento ng isang babae o isang inang Cananea na humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na sinasapian ng masasamang spirito o ng mga demonyo. Kung titinang natin, sa simula ay tila hindi ito pinapansin ni Jesus at gusto pa nga ng mga alagad na paalisin siya dahil siya'y maingay at parang nagiging annoyed na din sila sa babaeng ito. Ngunit ang babaeng ito ay hindi sumuko, lumud pa at nagpakumbaba sa harap ni Jesus na humihingi ng awa at nagsabi sa kanya, Panginoon, kahit ang mga aso ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At dahil dito ay nakitaan ni Jesus ng matibay, malakas, matinding pananampalataya ang babaeng ito. At pinakinggan ni Jesus at pinagaling ang kanyang anak. Sa panahon natin, kung iisipin natin mga kapatid, parang marami ding mga magulang o mga nakakatanda na tulad ng babaeng Cananea. Kapag may sakit ang mga anak, gagawin ang lahat para gumaling ito. Nagpupuyat at naghahanap ng gamot. Minsan nga walang mahanap na gamot, kaya naghahanap pa ng pambili ng gamot. Nananalangin at minsan ay luluhod sa simbahan para humingi ng tulong sa Diyos. Mga kapatid, kapag may problema sa pamilya o kahit sa ating komunidad, tulad ng kakulangan sa pera, alitan sa bahay, mga pangamba sa kinabukasan natin, hindi ba tulad din tayo ng babaeng ito? Kumakapit tayo sa Diyos. Umaasa na siya lamang ang makakatulong sa atin. Ngayon, mga kapatid, ay itanong natin sa ating sarili kung sa tuwing meron tayong mga karanasang gaya nito, mga hamon sa buhay, ganoon ba din katatag ang ating pananampalataya sa Diyos? O lumalapit lang ba tayo sa Diyos sa tuwing tayo'y may problema? Kapag tila walang kasagutan ang ating mga panalangin, kaya ba nating magtiwala at magsabing tulad ng babaeng Cananea, Panginoon, Ikaw lamang ang aking pag-asa. At handa ba tayong magtiyaga at magpakumbaba sa harap ng Panginoon? Kaya sa ating pagninilay ngayong araw at sa buong linggong ito, mga kapatid, ay tandaan lagi natin na ang Diyos ay maawain at laging nakikinig sa pusong handang manalig. Those who are ready to put their trust in God at handa ding magpakumbaba. Tulad ng babaeng Cananea, tayong lahat ay tinatawagan na huwag sumuko sa harap ng Diyos, lalong-lalo na para sa mga mahal natin sa buhay. Tandaan natin, kapag matatag ang ating pananalig, darating ang biyaya sa tamang oras na nilalaan ng Diyos. Kaya huwag kayong sumuko at patuloy sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Puno ng pananalig, ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Kristong
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mahabagin ang Diyos Ama sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay. Kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Kananeya, makadama sila ng pag-asa at malasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito, sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating panalangin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-puso kaming humihiling sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong pinamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkamatay,
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at ni Elias naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal Bering Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo. Bipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong
Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin natin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.